malapit nang matapos tong Knowing God the Father, kung saan yung Father ang pinag-uusapan natin. After nito, Knowing God the Son, and that is the Lord Jesus Christ. Hindi kahabaan itong pag-aaralan natin ngayon, parang introduction lamang siya sa mga susunod na pag-aaral bago matapos itong Knowing God the Father. So, lesson 4, ang pag-aaralan natin ay nakasaksak ba yung kabilang dulo nito? Okay, dito tayo sa lesson 4. God the Father. Bakit tinatawag na Father ang God? Yan. Wala. Although the fatherhood of God is mentioned only a few times in the Old Testament, it is presented many times in the New Testament with remarkable fullness. It is the predominant title used by the Lord Jesus Christ to express His personal relation to God. And there is a constant emphasis on God as the Father of all believers. Wala pa. Okay, so dito muna tayo sa unang part. Kung mapapansin ninyo, hindi lahat ng religion tinatawag na Father yung kiniilala ng Diyos. Halimbawa, yung Muslim, yung Islam, ano ba tawag nila sa Diyos nila? Allah lang, di ba? Allah. Yun daw yung personal name kasi nung Diyos nila, ang pangalan ay Allah. Ang mga Buddhist, si Buddha, of course, Buddha. Ang mga Hindu, napakarami lang Diyos. Millions. Kung meron namang religion na talaga namang gayon na lamang ang galit ng Diyos, isa na yung Hinduism. They are really pagans. Sa dami ng Diyos nila, imagine, isang Diyos lang ang ipalit mo sa tunay na Diyos. Galit na siya, di ba? Ang Hindu, napakarami. Thousands ang ginodiyos ng mga Hindu, to the point, minsan nga yung tao, yung mga tagasunod sa Hinduism, nakikipag-asawa sa mga hayop, di ba? Di ba, may kailan lang merong Hindu na babae na ikinasal sa isang aso. Iba naman sa unggoy. And we know, sa Hinduism, yung baka, hindi kinakain. Ginodiyos nila yon. Kaya meron ako narinig na kwento nun, o nabasa ko yata sa isang article, isang foreigner nagpunta sa India. Nasa mall siya, nagsha-shopping. Nagulat siya, biglang may baka na nagsha-shopping din, nasa loob. Hindi naman nila pwedeng sawayin, kasi nire-revere nga nila yung baka eh. Andun lang, sa loob ng mall, nandun lang yung baka. Kung kailan lang maisipan ng bakang lumabas, saka makakalalabas yung baka. Diba? Kung napanood nyo naman yung pelikulang 7 Years in Tibet, meron dong eksena, magtatayo sila ng temple or bahay yata or what, nalimutan ko na. 7 Years in Tibet. Ngayon na maghuhukay na yung bida, yung mga foreigners, biglang nagwawala yung mga tao. Yung pala sabi, daan-dahan, teka muna, titignan muna namin kung walang uod o bulate doon sa lupa. Kasi paniniwala nila, of course, naniniwala sila sa reincarnation kasi naniniwala sila na kapag namatay ka, mabubuhay ka ulit sa ibang form. And this time around, yung mga uod, maaari daw kasi mga lola mo yun, hindi mo alam. Uod. Kaya ang ginawa doon sa pelikula, talagang tsinyaga ng mga tao, tinignan nila muna yung kabuuan ng lupa, kung may bulate or what, or any kind of insect. Nung wala, sige, pwede na kayo maghukay. So, paano nang tatawaging Father ang Diyos nila kung gano'n ang treatment, di ba? Sa Christianity, kung hindi ako nagkakamali, tayo lang talaga yung tumawag ng Father. And of course, alam natin Catholicism, yung Christendom. Pag sinabing Christendom kasi malawak yun eh. Hindi ko mo kasali ka sa Christendom, tunay na Kristiyano ka. Pag sinabing Christendom, basta't anyone na naniniwala kay Jesus bilang Messiah, yung mga mukhang Kristiyano, parte sa Christendom yun. Umabong ng Lord yung isang butil ng mustasa. Umabong isang malaking puno. Maraming ibon ang nakipamugad, ano? Ginamit yung pangalan ng Panginoon. Yeah. Pero yung katuroan nila, labas naman. Yun ang maganda example sa Biblia ng Christendom. Maraming nakikipamugad lang talaga sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon. At dito nga makikita natin, the Lord Jesus Christ Himself, sa kanyang sariling bibig, lagi natin naririnig, Father in heaven, Amang nasa langit. At to the point, yung kanyang prayer na itinuro niya sa atin,
no? Sabi niya, ang simula, our Father, no? Who are in heaven. Ngayon, pag-uusapan natin, even though I believe, meron na tayong idea sa pag-uusapan natin ngayon, pero at least madagdagan man lang yung ating nalalaman, kung meron pang madadagdag. The Bible uses of the title Father. Letter A, pag ginamit yung term na Father as a male ancestor. Number 1, ibig sabihin nun, the immediate progenitor or male ancestor of a person. At makikita raw natin sa Genesis 42:13, kung hindi man yung father mo talaga. Number 2, a remote ancestor. Yung ating mga katatay-tatayan, yung mga tawag natin ganun, di ba? Kanununuan or katatay-tatayan, tinatawag pa rin nating tatay. So as a male ancestor, tinatawag nating father, maging sa Biblia. Hindi lamang yun, mayroong mga figurative uses yung term na father. Number 1, according sa Romans 4:11, spiritual ancestor. Okay, dito muna tayo. Sa atin, wala tayong mga, kunyari kasi Kristiyano naman yung kalululuhan ko eh. So, bilang Kristiyano, bilang spiritual na tao, tinatawag ko siyang father. Hindi yun na ibig sabihin nun. Diba? Hindi yun na ibig sabihin nun. Kung meron man tayong spiritual ancestor, diba? Sino yun? And of course, yung God. Even the Lord Jesus Christ siya mismo nagsabi, wala kayong tatawaging ama here on this planet. Isa lang talaga ang ama ninyo, and that yun yung Father in heaven. Ngayon, ang ibig sabihin ng Lord doon, ibang klaseng ama kasi pinag-uusapan. Spiritual father. Kasi even us, me, kung sino man yung mga may anak na sa atin, you are fathers. Kaya nasabi ng Panginoon na wala kayong ibang tatawaging father kundi yung amang nasa langit. Naiintindihan na natin. Pinag-usapan kasi doon yung spiritual father na tinatawag. And that is the Father in heaven. Which is, of course, alam natin, malaking dagok sa Roman Catholicism. Kaya nga padre, di ba? Si padre. Pare, let's say pare. Yun ang ibig sabihin ng pare eh. Padre or father. Napaka-ironic, ano? Sinabi nga ng Panginoon, wala kang ibang tatawaging spiritual father kundi ang mga nasa langit. Tapos sila mismo, ganun ang ginawa nila. Ganun ang ginawa nila. Talagang direct, kumbaga, hindi pagsunod sa sinabi ni Jesus Christ. Diba yung Pope? Tawag nila, ano yung tawag sa Pope? Papa or the Holy Father, diba? The Holy Father, imagine that. Basta Father. Blasphemous talaga eh. Sinabi nga ni Jesus Christ na nga wala nang ibang tatawaging spiritual father kundi nasa langit eh. Tapos sila sang katebang father meron. Kuya, linawin ko lang, pero hindi man masama, hindi naman mali na for us Christian, meron tayong kapatiran na kinoconsider as spiritual father. Di ba kasi kahit paano na ano natin yan eh, na we consider yung para si Paul sa si Timothy, ano? Yung mga kapatiran na nag-invite sa atin, nag-alaga sa atin, di ba, nababanggit natin na we consider them as our spiritual father. Kumbaga naging mentor natin. Oo, ganon. Naging mentor na, human mentor natin sa spiritual na mga bagay. Ayan. Wala namang masama doon. Siya nga pala yung aking spiritual mother or spiritual father. Mamaya puro father na lang. Baka sabihin ng mga babae unfair. Oo nga. Ha? Kasi yung pag tinawag mong father, yung father ng mga Katoliko, ibang usapan na kaagad, di ba? Alam natin yung iba eh. Meron siyang authority ba? Something, heavenly authority over us. Which is hindi naman tama. Kasi yun ang sinabi ni Jesus Christ. Tsaka kung sinasamba nung tumatawag sa... Oo nga, no? Kagaya nung parang parang napupunta doon yung paggalang. Oo, ngayon para sa Diyos. Hindi ba si Abraham tinawag na father? Father of faith, di ba? Father of all nations. Father of all nation. Saka at the same time, kasi parang siya lumalabas na spiritual, progenitor or what. Kasi yung faith sa kanya muna itinanim eh. And afterwards tayo ng lahat. But then again, naiintindihan natin, ibang klaseng father yung pag tinawag natin si Abraham na Father Abraham. Iba yun, ibig sabihin iba yun. Hindi katulad nung talagang Father in heaven na pinag-uusapan natin ngayon. Yan. Ano pa? Sa figurative uses, kasama yung mga nabanggit ninyo sa number 2,
One who acts toward another with paternal kindness. Doon pumapasok yung mga pinag-usapan natin ngayon. So yung naging mentor mo, like Abraham, like Paul kay Timothy, di ba? Sabi nga ni Paul kay Timothy, my son in faith Anak niya sa pananampalataya. So, siya yung father in faith ni Timothy kasi naging mentor siya. But then again, hindi pinantay ni Timothy si Paul sa Diyos. Iba yung amang nasa langit. Naiintindihan natin yung kaibahan nun. Number 3, a title of respect and honor to an authorized teacher. Kasi nga authorized teacher siya, at kapag tinawag mo siyang father, again, hindi mo ipinantay sa Diyos, kundi bilang someone authorized na naging teacher mo. Diba? Naging teacher natin. Kumbaga, title of respect. Ang mga Catholics kasi pwede lang gamitin yung mga katwiran na yan. O, nyo? O, yan lang naman ang sa amin Yung mga binabanggit ninyo, hindi naman namin kinukuha yung trono ng amang nasa langit or what. Pero hindi rin pumunta tayo sa pinaka-pope nila, pinaka-leader nila. Diba? Ano ginagawa doon sa singsing pag lumapit ka? Hinahalik kaming singsing. Isang katerba na humalik doon. Iba doon, baka may AIDS pa Di ba, example nga natin yung paa ni Peter sa St. Peter's Basilica kasi andun yung statue ni Peter na kulay itim. Yung paa niya pudpud. Saka pa sa kahalik ng mga tao. No? Tapos yung paring yung Pope nga, hinahalikan yung kanyang ring. Tapos sabihin mo, ito lang naman ang pakahulugan nila pag tinawag mong father yung mga yan. We will never believe. Di lamang yun. Saka nakakita ng father here on earth na hindi mo ipinapantay sa Diyos, na kapag lumakad kayo, nakaprosesyon. Nakaupo sa trono, nasa balikat ninyo at ipinoprosesyon yun yung ganyan. Kasi marami, pwede lang ikatwiran kasi ito Pero hindi tayo maniniwala kasi iba yung nakikita natin sa sinasabi nila. Iba yung mga practices na meron. Amen, iba. Yung dumating si Pope ko yan, talagang kila natin yung mga Pilipino na talagang naka-survivor sa Oo nga yung pagdating niya. So, Amen. yung talagang wino-worship si Pope. Nakakalungkot kasi doon, marami rin mga Christians. Christians. Ayun nga lang, ang hirap nun. Kaya mahirap sa Kristiyano makipagkompromiso Saka sa kuya, yung authority of confession ba? Then dapat na pagkesa Oo nga, no? Hindi ka pwede direct sa kundi sila muna makakarinig kasi Oo nga naman. Ginawa lang bureaucracy talaga yung spiritual things no? Through the confession na tinatawag. Which is alam naman natin yung reason kung bakit in the first place inimbento yung confession para makakuha lang sila ng ng scoop ng mga bali-balita sa nangyayari sa nasasakupan nila. Kasi means din yun ng pag-gather ng information Means yun No? Means siya Okay, number 4, sa figurative uses ng term na father. Of course, use of God in His relation to Jesus Christ, His spiritual children, and to the human race as being a creator. So kapag sinabi nating Abba Father amang nasa langit, wala siyang kapantay. Because kapag tinawag natin siyang amang nasa langit, ang nasa isip natin bilang ating Diyos na tagapaglikha. May ibang tono dun. Saka iba yung reverence na pinapakita natin sa Kanya kaysa dun sa mga tao. Totally kaiba. So yun yung mga figurative uses ng term na Father. Ngayon pag-usapan natin yung aspects of the fatherhood of God. Kasi siya naman talagang focus natin In the scriptures, God the Father is presented as electing, loving, and bestowing. Siya ang pumipili, siya ang nagmamahal, siya ang nagbibigay. The Father sent and commissioned, the Son. The Holy Spirit and the Son and commissioned the Holy Spirit. Ay, pakipindot na isa. Ay, gumagana na ba ito? Hindi pa. Ayan. In the scriptures, the Father is presented as electing, loving, and bestowing. The Father sent and commissioned the Son, and the Son commissioned the Holy Spirit. Because of this irreversible order, kasi una siya sa Godhead, una siyempre ang Father. The Father is properly designated in theology as the first person of the Trinity, Christ as the second person, and the Holy Spirit as the third person. This designation in no way lessens the ineffable deity of
either. So dito muna tayo. Biblically, merong itinuro sa atin sa simpleng panalangin, baptize niyo sila, diba? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Doon natin nakita yung doktrina ng Trinity at sa marami pang parte ng Biblia. Ngayon pa man, may mga grupo nga kasi ng Kristiyano, yung tinatag na oneness. Yung pong mga oneness, simply because, kaya tinawag silang oneness, hindi sila naniniwala sa Trinity. Hindi lamang yun, for them, there's only one, just God. Just God. Kapag nag-pray ka, maraming salamat po, O Diyos. Amen. Ayon lang gamitin yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. For them, it's enough. Isa lang naman ang Diyos eh. Which is totoo naman. Kaso, naniniwala rin naman tayong iisa ang Diyos. Kaso nga itinuro sa Biblia, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nilinaw sa Biblia, ipinakita sa atin, yung tatlong persona ng iisang Diyos. Hindi kasi natin pwedeng baliwalain yun. Hindi isang Diyos lang naman, naniniwala naman akong merong Trinity eh. Kaya pag nag-pray akong sa Ama lang or what, or I don't really, kumbaga hindi ko na iniintindi yung tatlo or whatsoever, hindi pa rin tama. Kasi itinuro sa Biblia, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasi may nagsasabi ko yan, naniniwala naman kami sa Trinity, kaya nga yung ano, sign of the cross. Oo nga, sign of the cross. Ganun lang kababaw. Pagkakaunawa doon sa Oo nga. Trinity. Amen. Binanggit din sa Katoliko, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Of course. Banggit na pare yun. Oo, kaso panglabas lang yun eh. At ni Mama Mary. Alam naman natin eh. Pumunta kayo sa Catholic Church. Tingnan nyo, sino yung nasa gitna? Sa Pasig Church. Yung Pasig Church, meron kasi doon lumang-luma na yan eh. Sa labas doon, bago pumasok, merong metal na nakadikit na gano'n sa pader. Nakaukit or naka-emboss yung sulat. Yung Catholic, yung church na yon, hindi siya First Christian Church sa Pasig. Ang tawag sa kanya Marian Church, hindi Christian Church. Nandun mismo. See? Hindi Christian Church, Marian Church. Sa amin, kuya, yung sikat na church, yung Birhen sa Regla tawag. Sa labas pa lang, Mama Mary na. Tapos sa tuktok nung simbahan, Mama Mary din. Meron, paglingon mo, nandun pa rin siya. Tapos pagpasok mo, siya pa yung pinakamalaki doon sa gitna. Si Jesus Christ nasa kaliwa o kanan o kalong-kalong niya. They are not really Christian Church. Marian Church ang Catholic Church, mga kapatid. Kayo mismo, pag uwi nyo sa Pilipinas, magbabakasyon kayo, tingnan nyo yung mga nakapaskil doon. Ano bang kwento ng simbahang ito? Nakasulat yan dyan. Nandun yan. Novena ba? Wala naman nakalagay dito sa novena. Paniwala yung Mary. Oo nga, no. Abagin ng Maria, yun, di ba yung novena? Nalimutan ko na kasi, tagal na eh. Rosary ko yan. Rosary? Oo nga, no. Hail Mary, full of grace. Oo nga. Sa beach yun. 10 beses. Oo nga. Si Gabriel ang nagsabi na kung tutuusin eh. Kaya nga, kinurap nila. Di ba, kinurap nila? Okay. So, meron pong Trinity at ang first person, first authority na niloob ng Godhead bilang mauna sa Trinity ay yung God the Father. Ngayon, according dito sa binasa natin dito, hindi ko muna sa taas ang Ama, nasa baba si Jesus Christ. As in, mas less yung pagka-Diyos ni Jesus. Kung muna sa ilalim ni Holy Spirit, mas less yung pagka-Diyos ng Holy Spirit. It cannot be. Kasi nga, iisang Diyos ang pinag-uusapan natin. Pero na loob niya, na maging sa tinatawag na organizational chart, merong kaayusan sa mismong Godhead. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, marami tayong ginagawa ngayon, ginaya lang naman natin sa Diyos eh. Halimbawa, we will never know love kung hindi love ang Diyos. But God is love, so there is love. We will never know righteousness kung walang Diyos, kasi God is righteous. Siya yung prototype eh. Emission na lamang ng kanyang character, ng kanyang attributes, yung mga very, very positive, very, very good things na nararanasan natin dito. Love, peace, the same. Walang peace kung walang Diyos because He is our peace. Di ba sinabi ni Jesus Christ yun? Sino siya? The Prince of what? Prince of Peace. Isipin nyo lahat ng mga magagandang bagay
na pwede nyo isipin, nagmula sa Diyos yun. Yung mga negative, yung mga darkness, yung mga sin, yun na yung bunga na ng kasalanan nyo, nasa ka ng kalaban. Pero yung greatness, coordination, let's say unity, walang unity kung walang Trinity. Kasi ang Trinity ang perfect example ng unity eh. 3 persons in one God. Nagkagulo ba sila minsan? Na minsan naisipan ni Jesus Christ, it's my turn. You're so old, it's my turn. Tapos sila mismo Trinity, nag-away-away sila kung sino. Ako na ngayon ha. God the Son, God the Father, and God the Holy Spirit. Wala naman eh. Wala. Yun ang wonder ng Lord. Kung walang Diyos, to be honest with you, yung darkness talaga ang kumakain sa atin ngayon. Chaos. Walang kaayusan. No? Maging yung salitang kaayusan, wala yung word na kaayusan kung walang Diyos. Kasi siya ang pinagmulan ng kaayusan eh. Siya yung pinagmulan. Sa God of order. Amen. Amen. So, isang Diyos po pinag-uusapan natin. So, yung God the Father, even though siya yung nasa authority, siya nasa pinakataas, hindi ibig sabihin nun, nasapawan na niya yung Son and the Holy Spirit. Simply because, iisang Diyos lang ang pinag-uusapan natin. Ano ko lang sige, Kuya. kasi may nagsasabi na yung oneness, di po ba dalawang klase yan, merong naniniwala sa Son, pero hindi naniniwala sa Father. Yung iba naman, hindi naniniwala sa Son, pero naniniwala sa Father. Sinabi kasi dun sa 1 John 2:22 to 23, na sabi dun, sino nga ang sinungaling? Ang mga nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos. And then dun sa 23 nabanggit doon na ang naniniwala sa Ama at hindi naniniwala sa Anak, hindi talaga naniniwala dun sa vice versa. Amen. Napakalinaw ng binanggit doon. Amen. Kung wala sa yung Son, wala sa yung Father. Even the love of the Father. Because John 10:30, yan. I am the Father. Amen. Iisa sila eh. Iisa sila. Ipapasok ko lang, idadagdag ko, yung El Shaddai, isa yan sa nila very tricky. Pang-trick nila yan eh. Kasi di ba El Shaddai ang pangalang ipinapangalandakan nila, di ba? Which is biblical naman. Talagang El Shaddai naman tinawag sa Father, sa Diyos ng araw. Yun nga lang, ang El Shaddai kasi, ang deception nila, ilayo ka kay Jesus Christ. Supposedly, Jesus Christ di ba, dapat pangalan ni Jesus ang itinatanghal kasi yun lang yung pangalang binigay sa silong ng langit eh. Sa sukat ikaligtas ng tao, tapos El Shaddai ang ginagamit mong pangalan ng simbahan ninyo. May binigay na kasi po eh. Amen, may binigay na kasi eh. Tapos narinig ko minsan by passing nung nag-BBS sila doon, hindi pa ako Christian nun eh. Or nagsisimula na yata ako nun, bubot na bubot pa sa faith. Ang narinig ko sa kanila, na si Jesus daw kasi ang ministry ni Jesus Christ, maglapit ng kaluluwa sa Ama. At kay El Shaddai. At si El Shaddai, ano man ang ilapit sa kanya ng Jesus Christ, hindi niya hahayaan, tatanggapin niya. Ay, parang baliktad yata ah. Yung Ama Amen, baliktad. Ang sinabi sa Biblia, ang Ama. Ang naglalapit kanino? Kay Jesus Christ for what? For salvation. Ang point nila kung bakit binaligtad yun, para kumapit ka kay El Shaddai. Kasi siya magliligtas sa'yo, si El Shaddai. Yung pangalan ni Jesus ngayon, yung person ni Jesus Christ, iniitsapwera nila. Napaka-deceptive. Kasi lahat naman itinuturo na biblical eh. Yung nga lang with a twist. Baliktarin mo lang yun, katulad nun, ang sabi sa Biblia, ang Ama naglalapit kay Jesus ng kaluluwa. Tinwist nila, si Jesus ang naglalapit ng kaluluwa sa Ama. Kung may iba-iba ka lang hindi ka aral, hindi mo mapapansin eh. Tama naman eh, biblical naman siya eh. Doon tayo mag-iingat. Maraming ganyang relihiyon ngayon. Mabaliktad lang yung karakter, maling-mali na kaagad ang kwento. Maling-mali. Kasi hindi nila pagpapagin sa Jesus Christ eh. Yahweh na siya dahil yan lang talaga, ano? Oo nga na. Kasi kami makikip ganun eh. Yahweh na siya dahil hindi nabanggit yung pangalan ni Jesus. Isipin mo yun, ano? Kita niyo yung deception? Asa na nga yung pangalan? At least pag nagulat sila ba, Jesus pa rin sila sa Jesus. At least siguro, El Shaddai na siguro, no? Pag napasok, El Shaddai! Kasi hindi pa rin Jesus Christ. Tatlo nga, yung pamilya po nga. Kaya nga eh, Jesus Mariosep pa rin eh. No? Pang-expression na lang si Jesus. Pero pag tumawag ng with reverence sa Diyos, El Shaddai yung ginagamit nila. Diba, El Shaddai? At maraming ganyang klase. Ang mga oneness po na kilalang grupo sa Pilipinas, yung Fourth Watch, kay Art Ferriol. Sila yung mga, si Art Ferriol, yung Fourth Watch, sila yung mga umakit sa bus.
na after maghayag ng salita ng Diyos, humihingi. Yun yung fourth watch. Ngayon, ang susunod nga doon, yung Miracle Crusade, Jesus Miracle Crusade naman, kay Will de Almeida. Oneness din yan, hindi naniniwala sa Trinity yan. Pangatlo, Kibuloy. Kasi siya mismo yung son eh. Bakit ako naniniwala sa Trinity? One lang! The Son of God. Yung tatlong yan, dating iisa lang yan. Nagkanya-kanya. At pinakatagumpay, si Kibuloy. Sumunod na pinakatagumpay si Art Fariol. Tingnan nyo sa internet yung yaman nila. Ang pangatlo sa nagtagumpay, si Will de Almeida. Pero ang pinakamayaman si Kibuloy. Pero mayaman din si Will de Almeida, si Art Fariol, mga kapatid. Tingnan nyo sa internet, nandyan yan. Tapos dynasty yan. Kapag namatay yung matandang si Art Fariol, yung anak, sunod-sunod na yan, dynasty yan. Ipapasa mo ba sa iba yung authority ng simbahan? Kung milyon-milyon ang kinikita? Look at Di Manalos, Iglesia ni Cristo. Ipapasa mo ba sa iba yan? Hindi, syempre, family enterprise to eh. Yung yaman ng mga Manalo, hindi may papasa sa hindi Manalo, syempre. Kundi, matalo na yun, hindi na Manalo yun, di ba? Matalo na yun. Kaya nga, nabanggit mo, akala ng karamihan, si Henry C. yung mayaman sa Pilipinas. Ay, si Manalo. Wala yun, walang binatbat si Henry C. Kasi may tax yung kay Henry C. Walang binatbat si Henry C. sa pera ng mga Iglesia ni Cristo. Wala. May SM ba sa Vatican? Sa Italy, meron ba? Wala Iglesia ni Cristo, meron dun. Meron silang branch. At kumikita lang limpak-limpak. No? Pinakamayaman yan, mga taong yan. Pinakamayamang mga Nabanggit nga nung magnanakaw. Sabi na merong daw malaking leon sa bahay sa Gilgit. Mga may sariling daan papunta doon sa... Anong leon? Totoo yung parang kay Marcos, yung leon lang, sculpture. Parang buhay yata. Ang klase rin yun, Isipin mo, leon. Yan ang danger, mga kapatid. Kapag, kunyari, meron, si Kibuloy, sa tingin nyo, pag namatay si Kibuloy, saan pupunta yun sa katermong milyones niya? May mga anak ba siya? Parang wala siya anak eh. Wala, di ba? Magkakagulo yung mga simbahang yan pag nawala yung isang yan. Hindi lamang siya. Lahat ng mga spiritual groups na yumaman ng todo ang mga leader, pag namatay ang mga yan, pag-aawayan niyang pera. Pera din, sa pera sila tumayo, sa pera din sila babagsak. You will see. You will see. Nangyayari na ngayon sa Iglesia ni Cristo, di ba? Nag-aaway-aaway na sila sa pera, di ba? Sabi nga nila, ang nabubuhay sa pera din mamamatay. Anything else? Kasi matatapos na tayo, mga kapatid. Ano lang ito parang short introduction. So let us consider the fatherhood of God from 4 aspects. Letter A, God's universal fatherhood over creation. Ito yung unique na pagtawag ng Ama sa Kanya lang. Bilang creator ng lahat ng creation. Although all 3 persons of the Godhead participated in the creation of the universe, nasa Genesis yan, napag-aralan ninyo, and all creatures who exist in it, God the Father, in a special way, is the Father of all creation. Samantalang si Jesus Christ, hindi ba siya yung verbo Siya yung salita. According sa Colossians, lahat ay yung pawang nalikha sa pamagitan niya at para sa Kanya. But then again, hindi natin siya tinatawag na Father, kundi yung Amang nasa langit pa rin, in a special way. As Creator, God is the Father of all created things and persons. Only from the standpoint of creation is it proper to speak of the universal fatherhood of God. Ang sabi sa Malakay, have we not all one Father? Has not one God created us? Sabi naman sa Acts, for as much then as we are the offspring of God. Ayan. Gustong-gusto yan ng mga taong gustong maging Diyos. Parang si Creflo Dollar, di ba? Pag pinapanood ko yun, kahit paulit-ulit, talagang nagngingit-ngit ako sa galit doon sa Creflo Dollar na yan. Una, mukhang pera. No? Mukhang pera. Pangalan pa lang, dollar na Pastor Creflo Dollar. Tapos mukhang pera. Tapos ang itinuturo niya, since ang Ama natin ay Diyos, tayo ay mga maliliit na Diyos. Small gods. Imagine si Elsa Diyosa.
So kung gusto ninyo maging Adonis, maging Diyos, Diyoso at maging Diyosa, sumali ka lang sa grupo niya, Diyosa ka na, Diyosan ka na. Napaka yung naging example niya. Talagang amen ang lahat ng tao. Pag pinagsama mo yung, pag nag-meet together yung kabayo, ano resulta? Kabayo. Grabe, ano? Pag nagsama yung Diyos, let us kasi, yun ang nakagawa. Ano tayo? Small gods. Imagine that. Yung kalokoy, mga tao naman, amen naman sila. Amen. Ganun kahusay si Satanas kung magbulag eh. Hindi lang magaling magbulag si Satanas. Magaling siya magtakip ng tenga, yung spiritual ears. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mga may pandinig, makinig. Ang ibig sabihin nun, yung may mga spiritual na pandinig, makinig kayo. Kasi hindi lahat meron nun eh. Kaya nga hindi ba, halimbawa, ito tong grupo ninyo, kunyari ngayon lang tayo nagkita-kita lahat, nagsishare ako ng gospel. Yung iba sa inyo na walang spiritual ears, walang narinig. Kahit isang oras ako nag-evangelize. Pero yung mga binigyan ng Panginoon spiritual na pandinig, narinig nila, naintindihan. At yung mga taong yun, wala. Meron silang pandinig, kikreflo dollar, pero sa Diyos wala. Kasi kung aral ka talaga sa Biblia at nasa iyo yung spirito ng Diyos, may lalaban sa'yo. Teka muna. Hindi yan. Oy, of course, amen ako kapag yung bakulaw, nagkasawa ng bakulaw, mga anak sila ng bakulaw. Pero malabo yata yung pastor na tayo, Diyos. Dapat ganun, di ba? Lalaban ka eh. Kasi mayroong something na hindi tama eh. Sila hindi eh. Amen talaga eh. Amen. Kasi palakpakan. Palakpakan pa sila. No? Ang Islam si Biblia. Papahamak dahil sa kulang sa unahan. Oo nga. Bakit kulang sa kaalaman? Dahil ba walang nagtuturo? Merong nagtuturo. Ayaw makinig. No? Ayaw makinig sa itinuturo sa kanila. Or nagtitigas-tigasan pa ng puso at isip. At ano pa? According naman sa 1 Corinthians, but to us, there is but one God. Sino daw yun? The Father of whom are all things. Sa Genesis 1:1, makikita rin natin dyan, at maraming mga verses na nagpapatunay sa God, sa fatherhood ng ating Creator, God. So letter A, so, yung una sa apat na aspects ng fatherhood ng God, God's universal fatherhood over creation. Pangalawa, God's fatherhood by intimate relationship. The concept of a father-son relationship is used several times in the Old Testament in reference to God and Israel. According to Exodus, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. Napaka-paradox eh. Ito yung sinasabi natin eh. Ang Diyos kasi, hindi niya kailangan magpaliwanag kasi eh. Yun ang Diyos eh. Halimbawa, ang Israel daw kasi, ito yung kanyang bride. Her. Ang tawag, her eh. No? Tapos, Israel is my son. Mrs. Hindi tayo magtataka kasi even us, we are the church, right? May babae, may lalaki. And yet, we are what? The bride of Christ. Alam niyo, may mga sinasabi ang Diyos na sadyang hindi angkop sa pagkakaunawa natin simply because Diyos kasi siya. Kaya kapag hindi natin naiintindihan ng Diyos, mag-aral pa tayo maigi. Kasi hindi niya babaguhin yung sinabi niya for us to understand eh. Mananatiling yun yung sinabi niya, tayo ang pumilit na umabot sa kanyang kaisipan. Tayo. Doon kasi marami nalilito. Halimbawa nga, sabi ng Panginoon, nagsisisi ako kung bakit nilikha ko pa kayo. O, tika muna, akala ko ba ang Diyos perfect? Hindi nagkakamali. Hindi nagbabago. Eh bakit? Sabi niya, nagsisisi siya at nilikha pa niya ang tao. See, look at that. Kung ipipilit natin sa standard natin ilagay yung Diyos, hindi mag-fit. Hindi sa standard kasi ng tao, ang talagang hindi nagbabago, hindi sasabihin yon. Kaso Diyos kasi yun eh. Tayo ang dapat na umarok sa Kanya, hindi vice versa. And anyway, alam na natin na ibig sabihin ng Panginoon doon. Pinaramdam niya, no? Kung gaano kasama ang kanyang loob sa Israel o sa tao by that time. Ang sabi nga natin, pag sinabihan ka ng asawa mo, bakit ikaw pa ang pinakasalan ko? Ibig sabihin, matindi na galit niya sa'yo. Manlaki ng ginawa mong kasalanan para sabihin niya yon, di ba? Ang dami naliligaw sa akin, ang gugumpo. Dalawa lang yun. Either galit na or totoo niya. Kaya tanungin mo siya, di ba?
Pag medyo lumamig na yung yung ulo niya. Totoo ba yun? Totoo ba yung sinabi mo? Hindi ako galit na actually. Hindi pala out of galit, Nagsasabi lang ng totoo. Yung bata, ganun din. Pag sinabi mong, ikaw bata ka, bakit pinanganak ka pa? Buti pa hindi ka na pinanganak. Ibig sabihin, grabe na yung tigas ng ulo ng bata talaga. Masahol na, di ba? Kaya nasabi ng Panginoon na nagsisisi ako kung bakit ko kayo nilikha. Yun lang ang gusto iparamdam ng Panginoon sa atin. Pero hindi as in nagkamali siya ng ginawa niya kasi Diyos siya eh. Kasi binulay na kasi yung doon, ang kasamaan. Amen. Sokdulan na kasi. May binanggitin diba sa pag-aaral natin sa Genesis. Sinabi mo, at naalala ng Diyos si Noah. Ibig sabihin, nalilimutan pala niya si Noah or what? See? Nag-gets na natin, di ba? It doesn't mean nalimutan niya si Noah. Ay, ano ba yan? Mayroon nga palang Noah or what? Hindi, naiintindihan natin yun. Pero nung araw, kung bago tayo nag-aaral, nakakalito yan mga kapatid. But now, I hope, at this point in time, naiintindihan na natin. It doesn't mean like that katulad ng pagkakaintindi natin. Iba kasi siya, Diyos siya eh. No? Kapag binasa natin ng Word of God, always remember, Diyos ang nagsasalita. Hindi standard natin ang gagamitin para intindihin natin siya. Tama ko yan. Kasi kung gagamitin natin yung standard natin, yung kaisipan natin, para unawaan yung bagay na sinasabi ng Diyos, yung mababanggit talaga natin, unfair. Unfair. It's unfair. Pero nga, napakalinaw dun sa mga nauna nating pag-aaral. Ano ba yung pinaka-unfair na pwede nating matawag? Yun yung Diyos na nagpakahirap para sa atin. Yun ang unfair. Ito lang, unfair yun. Kaysa dun sa mga nabinabanggit natin na mga bagay na parang hindi natin kayang lumutin. Amen. Amen. Dagdagan ko yun. Sa standard ng tao, bibili ka ba ng bugok na itlog? Bugok! May basag, may amoy na, lumalabas na yung katas. Bibilin mo ba yun? Sa standard ng tao, hindi mo bibilin yun. Pero sa standard ng Diyos, binili pa rin tayo ng Lord. Samantalang bugok tayong lahat. Di ba naglulunoy nga raw tayo sa putik eh. Nang pakitaan niya tayo ng pagmamahal. Look at that. Kung standard din ang pag-uusapan natin, iba kasi yung standard niya eh. Iba eh. Kaya nga lagi yung nababanggit, kung ang Diyos, ang attitude ng Diyos katulad ng attitude natin, matagal nang gunaw ang earth. Zero, wala na lahat ng ito. Pero maraming salamat sa Lord, hindi siya ganun. Iba standard niya. Okay, ganun kabuti ang amang nasa langit. Saan pa raw? By the deliverance from Egypt and historical events at Mount Sinai, God created the nation Israel and established a special relationship with them, resulting in special loving care. Dito muna tayo. Mga kapatid ng Israel, marami tayong masasalamin na hindi ko sinasabing pattern kasi walang pattern ang Diyos eh. Hindi nga natin siya masa-second guess, di ba? Pero in a way, pwede nating masalamin ng sarili natin sa Israel. Halimbawa, bakit Israel? Pwede namang Babylonia, ang piliin niya, di ba? Pwede namang Persia, pwedeng Assyria. Bakit Israel? Alam nyo, walang makakasagot nun. Wala. Isa lang makakasagot. Among sa tao lang makakasagot. Pero ang Diyos masasagot niya. Sa tingin ninyo, ano isasagot niya kapag tinanong natin siya, bakit Israel? Ayun ang gusto ko eh. Amen. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kasi meron, noon kasi, siyempre, out of innocence na rin, nagtatanong, Kuya, bakit Israel? Bakit hindi itong bansa nito? Bakit hindi ito? Bakit hindi ito? Simple lang eh. Sila kasi ang gusto ng Panginoon eh. That's it. Anong mangyayari sa anong ito? Amen. Itong dyan na to. Di ba? Ano sa'yo? Ano sa'yo? See? Bubuhayin ko siya. Amen. Yung ugali ang attitude ng Panginoon sa ganyang issue noon, yung pa rin ang attitude niya sa panahon niya nung siya'y magkatawang tao until now. Until now. Ngayon, tayo mismo, bakit tayo pinili ng Diyos? Do you have something positive pwedeng sabihin para masabi mong, ay hindi, kaya naman ako shoot sa langit kasi ganito ako eh. Meron ba sa atin maglalakas ang loob ng ganun? Wala nang babae. Di ba? Sa atin na lang, pag tinanong tayo, bakit ka naging born again? Bakit ka niligtas ng Diyos? Hindi natin masasabi kasi ang bait-bait natin, di ba? Hindi eh. Papansipanan ko yan. Amen. For it's by grace. Amen. Amen. Pinakita ng Diyos ang pagmamahal sa atin nung tayo ay naglulunoy, no, sa lusak ng kasalanan. At kung bakit niya tayo pinili, siya lang ang nakakaalam nun. Basta pinili niya tayo and that's it. Yun ang Father na pinag-uusapan natin. Allusions to His fatherly
to His fatherly regard for them, sa Israel, look back to this deliverance as the time of the nation's origin. They were marked off from other people as God's special people. See, look at that. Mansasama nga na ugali ng Israelite mula noon hanggang sa ngayon eh. Pero minahal sila ng Diyos eh. That matters most. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Minahal sila ng Diyos. His care for them is frequently compared to that of a father. Okay? So yung fatherhood, makikita natin sa relasyon mismo ng God sa Israel. A response of filial love expressed in obedience was required from them naman. Because this was often refused. A more restricted conception of the fatherhood of God resulted. Kasi titigas ng ulo nila, di ba? Nag-i-impose na nga ang Panginoon, I am your father, I am your father. Kasi titigas ng ulo talaga. According to this deeper view, He is the father of the God-fearing na among the nation rather than of the nation as a whole. So dumating ang time, pag-usapan natin next time, sa pangatlo, yung ibang klase, yung mas malalim na fatherhood na ipinakita ng Panginoon sa atin sa church. Okay, so pag-usapan natin ng hiwalay yung dalawang points para mas mapalawig natin.